Si Shen ay isang mahusay at charismatic na binata, laging nasa rurok ng kasikatan at walang kahirap-hirap na kinikilala at hinahangaan ng lahat. Isa siyang ehemplo ng tagumpay bilang isa sa mga unang nagtagumpay sa Hustler University ni Andrew Tate. Ngunit higit pa riyan, siya ang pinakamalakas na swordsman sa mundo, isang alamat na pinapangarap at kinatatakutan ng marami. Kasapi siya ng Kaijian sect at ikatlong prinsipe ng kanilang dinastiya. 9 na buwan bago magsimula ang kwento, nagkaroon ng engkwentro si Shen sa pinakamalakas na swordsman ng kanilang panahon, si Ming Ye mula sa Devil Sect, sa isang abandonadong swords manor. Ito ang sagradong tahanan ng isa sa pinakamalalakas na sword techniques, ang Wonkang Sword Method. Habang chill lang at nag-e-enjoy si Shen sa malamig na hangin, bigla niyang naramdaman ang presensya ng masamang swordsman. Biglang sumugod si Ming Ye mula sa likod at nagtangkang tamaan siya, pero madali lang itong hinarang ni Shen at pinatres pa siya ng walang kahirap-hirap. Ngumisi si Shen at tinanong si Ming Ye, bakit parang ang pinakamalakas na swordsman ay nagmumukhang YouTuber na desperado sa views, nagtatry mag-clickbait gamit ang rice hat. Sagot ni Ming Ye, trip ko lang, bro, dagdag pa niya, naging malakas siya dahil sa pagpatay sa iba. Pagkatapos ay nag-charge siya ng dark energy sa espada niya at muling sumugod. Tiningnan lang siya ni Shen at sabi, kung ganun, sisiguraduhin kong tapusin kita ng maayos, sabay salubong ng sariling atake. Nag-level up sila pareho at tila Super Saiyan ang bilis ng palitan ng mga strike. Sa huli, nagawang hatiin ni Shen ang sombrero ni Ming Ye sa gitna. Nawala sa sarili si Ming Ye at tinanong si Shen, trying to unlock the achievement for missing all your strikes ba? Ngunit pilyong sagot ni Shen, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 100 strikes pa para matapos kita. Binibigyan lang kita ng oras para magyabang, nangaasa si Ming Ye at sinabing, mamamatay ka bago ka pa makaabot sa kalahati ng mga strike na yan. Pareho silang sumugod, handang tapusin ang laban. Minsan pa, sinubukan ni Ming Ye na pabagsakin si Shen, pero na-dodge niya lahat ng atake at napaatras si Ming Ye. Hindi nagpatinag si Ming Ye at nagpakawala ng energy strike na sinundan ng palm strike na may demonic destruction energy. Agad na tumalon si Shen para makalayo at makakuha ng distansya, pero matindi ang pinsalang dinulot ng demonic energy. Nagtawanan si Ming Ye at sinabi, ang ataking ito ay sumisira ng mga Meridians. Hindi mo na magagamit ang Kai skills mo, umubo si Shen ng dugo, pero ngumisi at sinabing, hindi ko kailangan ng Kai para talunin ang sore loser na katulad mo. Inihanda niya ang sarili para tapusin ang laban, nagpalitan sila ng mabibilis na strike habang binibilang ni Shen ang 98 strike niya. Sa isang iglap, pinugutan niya ng ulo si Ming Ye gamit ang 99th strike. Ngunit ang huling atake ni Ming Ye ay nagdulot ng labis na pinsala, naubos ang lahat ng Kai skills ni Shen. Napaluhod siya, at iyon ang naging katapusan ng pinakamalakas na swordsman, ang ikatlong prinsipe na si Shen, ayon sa kwento ng mga tao sa bayan. Makikita natin ang maraming tao na nagtipon-tipon sa harap ng isang templo, nag-uusap tungkol sa mga pinagdaanan ni Shen. Ayon sa kanila, nagsimula siyang magsanay sa espada sa edad na 4 na taon. Pagsapit ng 7, natutunan niya ang 10,000 Tibetan sword arts at 99 na principles of alpha malehood ni Andrew Tate. Sa edad na 11, nakipaglaban siya sa UTST ng Shankang Palace at nakamit ang titulong Sonic the Hedgehog of Swordsmanship. Pagdating ng 14, tinalo niya ang isa sa top 10 swordsmen sa mundo, si Sword Craze Zhu, at pinuri pa ng mismong Chuck Norris ang kanyang kakayahan. Sabi ng mga bata sa labas ng templo, baka alamat lang lahat ng iyon, dahil imposible raw maabot ng isang tao ang ganun kalaking tagumpay sa murang edad. Wala ring makapagsabi kung totoo o hindi ang mga kwento, dahil lahat ng impormasyon ay base lang sa mga chismis. Ayon sa mga tao, matapos ang kanyang huling laban, ibinaon ni Shen ang espada niya sa isang bato at naglaho sa mundo. Sabi ng ilan, namumundok daw siya ngayon para i-cultivate ang wrist techniques niya, pero walang nakakakita kung saan talaga siya. Biglang bumukas ang pinto ng templo at lumabas ang isang matandang guide, ipinakita ang abandoned sword manor at inimbita ang lahat para sa isang tour. Samantala, makikita natin si Shen na nakarelax sa tuktok ng bundok, umiinom ng tsaa habang pinapakinggan ang malamig na hangin sa ilalim ng mga bituin. Nararamdaman niya ang presensya ng isang dumb assassin at sinabing, ika-27 na beses mo na tong pagtatangka sa loob ng 9 na buwan. Kung pwede, gusto ko lang sanang mag-enjoy ng tsaa ko ng tahimik. Nag-akala ang assassin na mataas ang kalibre niya,
at sinabing imposible raw malaman ni Shen ang presensya niya dahil wala na siyang Kai. Sumugod ito sa isang harapang atake, pero mabilis na binasag ni Shen ang espada ng kalaban at nag-counter gamit ang isang Kai attack, ikinagulat ng assassin bago ito naglaho na parang bula. Matapos iyon, itinapon ni Shen ang tiyan niya at pinaikot ang wheelchair niya, sabay sabing, nawala na tuloy ang mood ko. Ilang araw ang lumipas, makikita natin ulit si Shen na chill lang, umiinom ng tsaa sa tabi ng kanyang nakabaong espada. Sinabi niyang kahit ibinaon na niya ang espada niya, hindi pa rin siya tinitigilan ng ama at kapatid tungkol sa muling pakikipagduel. Habang nagmumuni-muni, bigla siyang kinausap ang isang taong nagtatago sa likod ng mga halaman at sinabing, huwag kang magtago dyan, baka mapag-alitan ka kapag nahuli ka. Lumabas ang nakatagong figura, si Cho, isa sa mga batang miyembro ng Leong Sect. Malapit na kaibigan ni Shen si Cho at dumating siya para humingi ng tulong. Sinubukan ni Cho na suhulan si Shen gamit ang mga pine nut cakes na siya mismo ang gumawa. Habang nilalapit niya ang mga cake, humirit pa siya kung pwede ba siyang turuan ni Shen ng super cool one-shot ultimate moves. Ipinaliwanag niya na lahat ng 5 teknik na itinuro sa kanya dati ay nasagot lang ng isang simpleng galaw mula sa kanyang ate, kaya nandito siya ngayon sa Abandoned Sword Manor para paghandaan ulit ang labanan nila. Tumingin si Shen sa kanya at sinabing huminto siya sa pag-ensayo matapos lang matutunan ang mga basic. Dagdag pa niya, yung 5 teknik na yon ay parang simula lang, isang gasgas na parte ng mga kakailanganin niya para maging tunay na swordmaster. Tinawag pa siyang, lazy ass, at sinabing may talento siya, pero kung gusto niyang makilala, kailangan niyang magsipag. Sabi pa ni Shen, kailangan niyang kumayod tulad ni Rock Lee at sorpresehin ang kapatid niya, katulad ng ginawa ni Rock Lee noong nagulat ang buong anime community nang tanggalin niya ang kanyang weights. Biglang dumating ang nakatatandang kapatid ni Cho na si Zir at nagtawanan ito, sabay tanong, itong batang ito ba ang tinuturing mong master? Dito mo ba natutunan yung mga katawa-tawa mong galaw? Ngunit sa loob-loob ni Zir, selos siya dahil alam niya kung sino si Shen. Gusto rin sana niyang mapalapit kay Shen, pero nauna ang kapatid niyang si Cho at iyon ang ikinasasama ng loob niya. Sa isang iglap, ginamit ni Zir ang kanyang high-speed movement at lumitaw sa tabi ni Shen. Kung hindi siya magiging akin, hindi rin siya pwedeng maging pag-aari ng iba, sabi niya, sabay tulak kay Shen sa bangin. Mabilis namang sumugod si Cho at nagamit ang parehong teknik para sagipin si Shen. Si Shen ang pinakamalakas na swordsman sa buong mundo, sabi ni Cho, at proud akong maging estudyante niya. Gumamit siya ng defensive barrier technique para pigilan ang mga atake ni Zir. Tumingin si Shen sa mga galaw ni Cho at sinabi, may talento ka talaga, pero kailangan pa ng konting refinement. Ngumisi si Zir at sumagot, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na tagapagmana ng sekta. Sumugod siya at nagpakawala ng malakas na blast na tumagos sa depensa ni Cho. Mukhang ito na ang katapusan para kay Cho, pero laking gulat ng lahat nang tumayo si Shen at pinigilan ang atake ni Zir. Nagulat ang mga tao, paanong nakakatayo at naglalakad si Shen sa kabila ng kanyang nasirang katawan. Tahimik siyang lumakad papunta sa isang puno, binali ang isang sanga, at pinalabas ang swords hockey niya, dahilan para mapaluhod si Zir. Sabi ni Shen, makukuha mo rin ang pagkakataong labanan si Cho sa patas na laban sa succession ceremony sa Mystic Rank, ayon sa mga patakaran ng Abandoned Sword Manor. Hanggang sa araw na iyon, ipinagbabawal kong saktan mo siya. Napilitan si Zir na sumang-ayon, yumuko, at tumakbo palayo bago pa siya gawing dalagang mabait ni Shen. Pag-upo muli sa kanyang wheelchair, ipinahayag ni Shen na sinusubukan niyang ayusin ang kanyang mga daluyan upang buhayin muli ang kanyang Kai, pero kailangan pa niya ng mas maraming ensayo bago siya makalaban ulit. Kahit ang simpleng paggamit ng swords hockey ay nakakapagod, sabi niya. Pero gagawan ko ng paraan, ibinaling niya ang tingin kay Cho at ipinaliwanag, sa Leong Sect, tradisyon na kapag nasa tamang edad na ang dalawang magkapatid na babae, kailangan nilang magduel hanggang kamatayan. Ang mananalo ay magiging susunod na leader ng sekta, habang ang matatalo ay makakakuha ng mabilis na biyahe papunta sa kabilang mundo. Ngumisi si Shen at sinabing tutulungan niya si Cho na pagbutihin ang kanyang mga teknik para mapahanga niya ang ate niya sa halip na magselos ito. Gagawin nating realidad iyon, sabi niya, at ako mismo ang magsasanay sa'yo. Ngunit nilinaw ni Shen, 3 buwan lang kita tuturuan. Ang landas ng martial arts sa Kaijian Sect ay may 8 antas, at nasa sayo kung gaano kalayo ang mararating mo. Sa Abandoned Sword Manor,
Ang tatlong pinakamataas na antas ay sinasanay mismo ni Shen. Ito ay binubuo ng Mystic Rank para sa mga bagong miyembro na nasa level 6 pababa. Pangalawa ay Terrestrial Rank para sa mga senior disciples na nasa level 7 pataas at mga itinuturing na masters ng kanilang sining. At ang pangatlo ay ang Heavenly Rank para sa mga legendary masters at sa top 10 martial artists sa buong mundo. Tinanong ni Shen si Chu tungkol sa mga kasalukuyang top rankers sa Manor. Ipinaliwanag ni Chu na ang rank 1 nanogram Mystic Rank ay si Jo, na sinasabing isang hakbang na lang ang layo mula sa susunod na antas. Ang Elder Prince mismo ang nag-imbita sa kanya, galing siya sa pamilya ng mga martial artists, at nakikilala na ngayon dahil sa kanyang talento. Kinilala ni Shen ang kakayahan ni Jo at sinabi kay Chu na balang araw ay mapapalitan niya ito bilang pinakamalakas. Nagulat si Chu, iniisip kung paano ito mangyayari, dahil siya ay isang level 5 disciple at kadalasan ay nangangailangan ng 5 taon para makaangat ng isang antas. Samantala, nakikipag-usap ang Elder Prince sa kanyang ama tungkol sa progreso ni Jo. Sabi nila, sa loob ng 10 taon ay kayanan niyang maging master. Pero kahit ano pa ang gawin nila, walang makakatalo sa talento at kakayahan ng nakababatang kapatid niyang si Shen. Ito ang nagdulot ng inggit sa Elder Prince, bagaman siya ang pinakamataas na ranggo sa mga masters, parang Chinese cabbage lang siya kumpara sa galing ni Shen. Pinuntahan niya ang kapatid at tinanong ang tungkol sa kalagayan nito. Pero pinalayas lang siya ni Shen at tila ipinahiwatig na alam niyang siya ang nagpapadala ng mga asasin para patayin siya. Nagsimula na ang pag-iensayo ni Shen kay Chu, pinagsimula niya ito sa isang medicinal bath na naglilinis ng kanyang katawan at nagpapataas ng XP gain rate. Sinabi ni Shen na tiisin niya ang sakit sa pag-iisip ng kanyang ate at kung paano niya ito matatalo. Kinabukasan, sinimulan nila ang physical training, mga absurdong bigat, mabibigat na sword swings, at araw-araw na medicinal baths. Sa loob ng 3 buwan ng walang humpay na pagsasanay, sa wakas ay handa na si Chu para subukan ang kanyang lakas laban kay Jo, ang pinakamalakas na Mystic Rank martial artist. Habang pababa sila ng bundok, nagtanong ang Elder Prince kung paano magiging handa si Chu sa ganon kaikling panahon. Sinabi ni Shen na kung sa tingin niya ay sinungaling siya, dapat niyang panoorin mismo ang laban. Pinayagan ni Shen si Chu na buhatin siya papunta sa battle arena. Pagdating sa arena, naghihintay na si Jo kasama ang maraming taga-suporta na nag-aakalang madali lang niyang matatalo si Chu. Iniisip nilang arogante si Chu dahil hinamon niya ang pinakamalakas sa rank nila. Pagdating ni na Chu at Shen, nagulat ang lahat at agad na napansin ang alpha male aura ni Shen, na pati si Jo ay namangha. Pero sinabi ng Elder Prince kay Jo na wala nang kay si Shen at malaking oportunidad ito para talunin ang disipulo niyang si Chu. Natuwa si Jo at tinukso si Chu, sinabing tatalunin niya ito sa 3 galaw. Sinagot ni Chu, sigurado ka ba dyan, hindi mahirap umiwas sa mga bobo mong atake. Sumang-ayon si Shen, sinabing kung hindi matalo ni Chu si Jo sa 3 strike, ituturing niya itong pagkatalo. Magsisimula na sana ang laban, at sa unang iglap pa lang, binali ni Chu ang espada ni Jo at sabay inalis ang hairclip nito. Sa loob ng 2 mabilis na galaw, napaupo si Jo sa sahig, natalo at nawalan ng pag-asa. Umiiyak si Jo, sinasabing pabaya lang daw siya at kung seryoso siya, hindi siya matatalo. Gumamit siya ng ultimate move, pero umiling lang si Chu at natapos ang laban gamit ang isang graceful strike. Sinabi niyang umaasa siyang hindi niya ito nasaktan ng sobra. Ang tagumpay na iyon ay nagmarka ng pag-akyat ni Chu sa level 7 at pagiging isang sword master. Agad siyang pinalibutan ng mga tao na parang simps, pero sinaway siya ni Shen, sinabing kulang pa ang konsentrasyon niya. Pinabuhat ulit siya ni Shen pabalik sa kanyang silid sa palasyo, sa halip na sa bundok, kaya nagulat ang lahat baka daw bumalik na si Shen sa manor. Bago umalis, sinabi ni Shen sa kapatid na wala siyang interes sa fame and reputation, kaya hindi siya dapat mag-alala. Nang malaman ng kanilang ama ang pagbabalik ni Shen, ipinatawag niya ang Elder Prince para samahan siyang salubungin ang nakababatang kapatid. Habang naglalakad, naalala ng Elder Prince ang araw na bumalik si Shen matapos ang laban kay Mingye, sugatan at sirang-sira ang katawan. Pinasuri nila ito sa pinakamagaling na doktor sa lupain, pero wala ring magawa para sa sirang meridians ni Shen. Sa kabila ng lahat, mas inaalala pa rin ng kanilang ama si Shen kaysa sa kanya, na lalong nagpalala ng kanyang galit at pagkaawa sa sarili. Doon niya nakatagpo ang Fire Demon, na nagsabing kung gusto niyang makalabas sa anino ng kapatid, kailangan niyang patayin si Shen.
Iyon ang naging simula ng kanyang pagkabulok sa kasamaan. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaalam ng kanilang ama sa Elder Prince na ang Denial Summit of the Martial World ay malapit na. Maraming mga masters mula sa iba't ibang dako ang dadalo, at magiging mahalaga ang summit na iyon para sa kanilang sekta. Iniwan ng ama ang Elder Prince upang pamahalaan ang mga bagay-bagay. Sinabi niya na nakukonsensya siyang ipaubaya ang lahat sa kanya, pero dahil tumatanda na siya at hindi rin makakilos ng maayos ang nakababatang kapatid niyang si Shen, kailangan niyang akuin ang responsibilidad. Kinagabihan, may inabot ang Elder Prince sa isa sa kanyang mga tauhan at pinadala ito upang ipakalat ang balita. Lumitaw din ang Fire Demon, at doon ipinakita na may masama talagang binabalak ang Elder Prince, isang plano para tuluyang mawala si Shen. Ilang araw ang lumipas at ginanap ang Denial Summit sa Abandoned Sacred Manor, kung saan nagtipon ang mga legendary masters mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kasama rito si Lola ni Cho, na master ng Leong Sect, si Lou, ang matandang tagapaglingkod ng Sword Manor, at ang sikat na doktor at martial artist na si Fu. Nagsasaya ang lahat sa pagtitipon na pinangunahan ng Elder Prince, hanggang sa marinig nila ang boses ng isa sa top 10 Heavenly Sword Masters, si Zhu, ang pinuno ng Devil Sect. Nagreklamo si Zhu na ang alagad niyang si Duan ay inupahan para patayin si Shen, pero hindi ito nakabalik matapos pumunta sa Manor. Narito siya ngayon para ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang disipulo. Nagtataka ang lahat kung sadyang bobo si Zhu o nagkukunwari lang, pero mukhang seryoso siya, at nasira ang mood ng pagtitipon. Pinagtatalunan din nila kung paano natalo ni Shen ang assassin gayong hindi siya makaalis sa kanyang wheelchair. Biglang dumating si Shen at ipinahayag na siya nga ang nagpatamba kay Duan. Ibinunyag na bahagi iyon ng plano ng Elder Prince, hinir niya si Duan para patayin si Shen, pagkatapos ay ikinalat ang balita ng kanyang pagkabigo para galitin si Zhu at hikayatin itong maghayganti. Tulad ng inaasahan, tumalon si Zhu mula sa entablado at naghanda ng isang nakamamatay na atake, pero sa isang iglap, pinatalsik siya ni Shen gamit ang kanyang alpha male hockey, na nagpaubo ng dugo kay Zhu. Nagulat ang lahat at nagtanong kung ano ang ginawa ni Shen, pero lalo pa silang ginulat ng prinsipe nang sabihin niyang, hindi sapat si Zhu para pabagsakin ako. Habang pinapawisan na si Zhu, tumingin si Shen sa paligid at sinabing kung may ibang Heavenly Masters na nawalan ng disipulo dahil sa kanya at nais maghayganti, ngayon na ang pagkakataon nilang sumama kay Zhu. Lumapit si Lu, isang banal na monghe at Heavenly Master, at sinabing mas mababa ang antas niya kumpara sa batang prinsipe, pero nais niyang malaman kung bakit napatay si Fuel, ang disipulo niya, sa kamay ni Shen. Pinaunlakan ni Shen ang paratang at nagtanong kung may iba pang nais sumali. Si Dayan, kaibigan ni Lu, ay sumali rin, sinabi nitong wala siyang mga likang disciples, tulad ni Aiden Ross, pero tutulungan niya si Lu. Ngumiti si Shen at sinabing, sige, magsama-sama na kayo, pero kahit lahat kayo ay hindi sapat. Lumapit si Hai, naghahanap ng paghihiganti para sa disipulong napatay din daw ni Shen. Bagaman hindi maalala ni Shen ang insidente, sinabihan niya si Hai na masyado itong mahina para hamanin siya. Nagalit si Hai at sinabing hindi niya papalampasin ang insultong iyon, pero mabilis siyang pinatahimik ni Shen sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa kalaliman ng dagat, gamit ang kanyang Supreme Alpha Male Hockey. Kinuha ni Lu si Hai mula roon at sinabing umabot na si Shen sa antas ng martial arts na nasa realm ng mga Diyos. Pagkatapos makita ang lahat ng ito, sumali na rin si Lu, ang tagapamahala ng Manor. Sinabi niyang tungkulin niyang panatilihin ang disiplina ng lahat sa Manor, at dahil nakapatay si Shen ng walang mabuting dahilan, kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin, Wupen, his as with his iron fists. Naroon si Shen sa Manor kasama ang mga Heavenly Masters nang bigla niyang tanggapin ang hamon ng matandang si Lou, sabay iniaya sa iba na sumali upang magkaroon siya ng kahit kaunting hamon. Pumayag si Lola ni Cho para sa political gains, kaya sa isang hapon lang, naging kaaway ni Shen ang lahat ng Heavenly Masters. Hinamon niya silang lahat na ipakita ang kanilang pinakamalalakas na atake, ngunit sa halip na lumaban ng seryoso, tinalikuran lang niya sila at tinawag itong isang special move, na natutunan niya mula mismo kay Chuck Norris. Sa isang iglap, nag-api niya silang lahat, pinatay si Zhu, ginawa si Jiang na Sir One Arm, at pinataob ang iba pang mga master. Pinatawan niya ng hatol ang bawat isa, pinatay niya si Zhu dahil sa pagiging masama, gayon din si Jiang na mapang-api. Ngunit si Luo ay pinalaya niya, bagaman inalisan ng Iron Fists at pinaalis sa Manor dahil sa pagtaas ng kamay laban sa kanya.
Ibinaba niya rin ng isang antas ang ranggo ni Lola ni Cho, sinuspinde ang martial arts ni Hai, at pinaalalahanan sila na hindi na niya papalampasin ang ganoong mga aksyon sa hinaharap. Matapos nito, hinarap ni Shen ang Elder Prince at sinabing tanggapin na nito ang pagkatalo. Bagaman ayaw ni Shen na patayin ito dahil magkapatid sila, pinayuhan niya itong gawin na lang iyon ng kusa. Sa galit, pinakawalan ng Elder Prince ang Fire Demon na nakatago mula pa noon. Ipinakita ng Fire Demon na siya ang legendary Five Swords Demon, isang halimaw na lumilitaw tuwing ika-60 taon para talunin ang pinakamalakas na martial artist ng panahon. Wala pa dapat siya sa tamang oras, kaya't nagtaka ang lahat kung bakit napaaga ang kanyang pagdating. Tinanong ng demon kung natamo na ni Shen ang Godly Sword Technique, at tumango si Shen, sinabing oo. Sinabi ng demon na kapag umabot si Shen sa level 9, lalabanan niya ito. Tinawanan ni Shen ang demon, sinabing may depekto ang kanyang blood swapping technique at hindi siya kailanman makakarating sa rurok ng martial arts. Sa galit, nagpakawala ang demon ng fireball, ngunit sa isang tingin lang ni Shen, napawi niya ito. Nagtawa ang demon, sinabing wala pang halaga iyon, at sa susunod na full moon ay darating siya sa manor sa kanyang tunay na anyo upang kunin ang kaluluwa ni Shen. Sa kabila ng lahat, kalmadong nagpipinta si Shen kasama si Cho sa manor. Nang tanungin ni Cho kung hindi ba siya nag-aalala, ngumiti siya at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay sa inip kaysa mag-alala sa matandang demonyo. Ayon sa kanya, nasa antas 10 na ang demon, kung saan kaya nang hatiin ang mata ng buwan at makaakyat sa susunod na mundo. Nang tanungin ni Cho kung ano ang tsansa niyang manalo, sumagot si Shen na 50-50 dahilan para lalo pang mag-alala si Cho. Habang naghahanda si Shen, gayon din ang mga Heavenly Masters, na nagkaisang tulungan siya para matiyak ang kanyang tagumpay, para sa kapakanan ng martial world. Narating ni Shen at Cho ang bayan upang mag-enjoy ng street food. Inutusan ni Shen si Cho na dalhin siya sa isang tindahan ng pagkain ng isang matandang lalaki. Sa pagkabigla ni Cho, ang matanda pala ay ang Five Swords Demon, na casual na nagtitinda ng pagkain habang hinihintay ang gabi ng full moon. Nagsimulang kabahan si Cho, ngunit kalmado lang si Shen at sinabi niyang hindi sila lalaban sa ngayon dahil hindi pa tamang oras. Habang umiinom sila ng alak, pinaalalahanan ni Shen ang demonyo na mas mabuti sanang pinagtuunan niya ng pansin ang pagpapabuti ng kanyang kakayahan, imbes na matutunan ang masamang blood swapping technique. Tumawa ang demon at sinabing balang araw ay aakyat siya sa susunod na realm, at binabalaan si Shen na huwag humarang sa kanyang daan. Ang blood swapping technique ay isang sinaunang teknik na nagpapahintulot sa gumagamit nito na sipsipin ang dugo at kain ng makapangyarihang tao upang angkinin ang kanilang lakas. Dumating na ang gabi ng full moon, at lumitaw ang Five Swords Demon sa ibabaw ng isang lawa sa harap ni Shen, nagpapakita ng kanyang presensya. Bigla siyang naglunsad ng atake, dahilan para lumipad si Shen gamit ang kanyang kai. Sinundan siya ng demonyo sa himpapawid at sinabing dahil pareho silang nagmula sa iisang pinagmulan, ipapakita niya ang kanyang paggalang kay Shen sa pamamagitan ng pagbibigay ng walang awang laban. Sumugod ang demon gamit ang isang aura-infused attack, ngunit iniwasan ito ni Shen sa isang iglap at nag-teleport sa likuran ng demonyo. Pinuri ng demon si Shen, at nagsimula silang makipagpalitan ng mga Dragon Ball Z style na mabibilis na galaw na puno ng Kai energy. Namangha ang mga Heavenly Masters sa kanilang labis na killing intent at haki. Isa sa kanila ang nagtanong kung paano nagawa ni Shen na pagalingin ang kanyang mga sirang daluyan, ngunit sinabi ni Dr. Fu na hindi niya ito pinagaling, imbes, ginamit ni Shen ang kanyang napakalaking kai para suportahan ang kanyang mga binti. Sumugod si Shen at napaatras ang demonyo, ngunit bumawi ito sa pamamagitan ng pagpakawala ng isang energy slash. Hinawi ni Shen ito gamit ang kanyang mga daliri, ngunit nagamit ito ng demonyo bilang pagkakataon para gamitin ang ninakaw na teknik na Middle Finger Sword Strike, isang teknik na nakuha niya mula sa isa sa pinakamalalakas na swordsman sa kasaysayan, si Guan. Pinakawalan ng demon ang teknik, ngunit iniwasan ito ni Shen ng parang Stephen Curry na nagdodribble at sinidstep ito ng buo. Sinubukan ng demonyo na atakihin siya mula sa likod gamit ang isang dimensional rift, ngunit binasag ito ni Shen gamit ang sarili niyang energy slash at sinabing ang teknik ng demon ay isang mahina lang na kopya ng orihinal. Sumunggab ang demon ng isa sa kanyang mga espada at inatake si Shen gamit ang isang web of chaos splitting energy, ngunit walang kahirap-hirap na binalik ito ni Shen gamit ang kanyang kai. Kinuha rin ni Shen ang sariling espada at itinuro ito sa demonyo. Nagtangka ulit ang demon,
gamit ang isa pang espada na may special ability, ngunit ginamit ni Shen ang ninakaw na espada upang pawalan ito at ipabalik sa demonyo. Nainis ang demon at nagpasya siyang gamitin ang kanyang space-splitting sword sa harap. Sinubukan itong harangin ni Shen gamit ang kanyang kamay, ngunit napunit nito ang Kai layer niya at nag-iwan ng malalim na sugat. Nag-alala ang lahat para kay Shen, ngunit kalmado lang siyang tumingin sa sugat at sinabing, kung hindi pinatay ng demonyo ang mga orihinal na lumikha ng mga teknik na ito, malayo sana ang narating ng mga martial artist sa mundong ito. Dagdag niya, tiyak na malaki ang kasalanan mo sa kanila. Sa narinig, tumawa ang demonyo at sinabing, ang tanging maaalala sa kasaysayan ay ang taong makakahati sa buwan. Walang lugar dito para sa mga talunan, narating na ng Five Swords Demon ang rurok ng kanyang kapangyarihan at pinakawalan ang pinakamalakas niyang espada, na lumikha ng field ng Nakal-Alasong Kai na pumatay sa lahat ng buhay sa paligid. Subalit, mabilis itong pinigilan ni Shen sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang damit at ginamit ito bilang seal, binuhusan ng kanyang Kai upang isara ang lason. Sabi ni Shen sa demonyo, kung gusto mo talaga akong talunin, kailangan mong ibigay ang lahat. Tumawa ang demon at sinabing tunay na kahanga-hanga si Shen, na umabot sa level 10 sa murang edad na 17 taon, ngunit isinumpa niyang malas ang kapalaran ni Shen dahil nagtagpo sila. Pagkatapos, ipinatawag ng demon ang lahat ng kanyang espada at kinain ito na parang isang nagugutom na magsasaka, sinisip-sip ang kanilang kapangyarihan hanggang sa mag-transform siya sa final boss form. Sinugod niya si Shen gamit ang kanyang blood arts, pero mabilis itong naiwasan ni Shen at sinabi, isa lang pala itong payak na power-up. Nadismaya si Shen at idinagdag na kahit malakas ang demon, walang kwenta ang kanyang aura at Kai kung wala siyang sapat na pag-eensayo. Itinaas ni Shen ang kanyang mga daliri at tinawag ang legendary sword mula sa abandoned sword manor upang pumunta sa kanyang tabi. Sa isang iglap, sinaksak niya ang demonyo at pinakawalan ang isang malakas na slash na dumurog dito at tuluyang nagpatamba sa kanya. Sa kanyang huling sandali, nagbalik tanaw ang demon sa kanyang buhay, kung paano niya gustong maging pinakamalakas, ngunit sa huli, mayroong mas malakas kaysa sa kanya. Nang tuluyan na siyang magapi, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit biglang tumingin sila sa langit at napansin ang isang bitak sa buwan. Tiningnan ito ni Shen at iniutos, mabiyak ka, sa isang iglap, naghiwa-hiwalay ang mata ng buwan, at mula rito ay bumuhos ang mga Kai flakes sa kalangitan na agad na sinipsip ng lahat ng naroroon. Matapos ang ilang sandali ng pagsipsip ng Kai, tumingala sila muli at nakita ang buwan na tila walang anumang pinsala. Nagtaka ang lahat kung unbreakable ba talaga ito, ngunit lumipad pababa si Shen at sinabi, malapit nang dumaan sa maraming pagbabago ang mundong ito. Dagdag pa niya, alam kong marami kayong tanong, ngunit sasagutin ko iyon sa tamang panahon. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa manor, sabik na marinig ang paliwanag ni Shen. Ibinunyag niya na nabawasan na ang lahat ng karagatan sa mundo at ang mga hangganan ng mga bansa ay nawala. Habang nag-aalala ang lahat, ipinaliwanag ni Shen na ang buwan ay isang seal na nagpapanatili sa kanilang mundo na hiwalay mula sa outer world, na parang isang bula. Ngayong nabasag na ito, ang kanilang mundo ay umakyat na sa susunod na realm. Sinabi rin ni Shen na ang bagong realm na ito ay mas sagana sa Kayan Natural Essence, at dahil dito, ang mga tao at hayop sa realm na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa anumang nilalang sa dati nilang mundo. Ang lahat ng Heavenly Masters ay nagsimulang mag-alala sa kanilang posisyon at kung tatanggapin ba sila ng mga bagong kapitbahay sa bagong mundo o gagawin silang pagkain. Ngunit pinakalma sila ni Shen, sinasabing tinitingnan sila ng mga tao sa bagong realm bilang mga junior at handang tanggapin sila basta't susunod sila sa kanilang mga patakaran. Pinayuhan din niya ang mga masters na utusan ang kanilang mga disipulo na huwag gumawa ng problema hanggang sa maging sapat ang kanilang lakas para makapaglakbay sa outer realm. Sa isang iglap, 2 tao mula sa bagong mundo ang biglang nag-teleport papasok sa manor. Ipinakilala ni Shen ang kanyang sarili at tinawag silang 8 World Cultivators, bagay na nagpaakit sa kanilang interes. Sinabi ng lalaking may asul na buhok na tila may lahing galing sa kanilang mundo si Shen. Ibinunyag ni Shen na siya ay isang descendant ni Shen Menon, at kinumpirma ng mas batang mensahero na si Jen na si Shen Menon ay dating batang master ng 12 Swords Pavilion, ngunit ipinatapon mula sa kanilang realm dahil sa isang krimen. Pagkatapos ay inalok nila si Shen na sumali sa pavilion o magsimula ng sarili niyang sekta. Nagpasya si Shen na manatili sa kanyang manor, kagaya ng ninuno niyang si Shen Menon, at lumikha ng sariling sekta.
Tinanggap ni Jiang ang kanyang desisyon at binigyan siya ng titulo ng Third Baron, kasama ang buong lugar sa paligid ng manor bilang kanyang pag-aari. Binigyan din nila si Shen ng isang scroll na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa bagong realm at kasaysayan ng kanyang mga ninuno bago sila nagpaalam. Matapos umalis ng mga bisita, ipinatawag ni Shen ang lahat ng mga pinuno ng sekta at sinabing mayroon silang pagpipilian, sumali sa kanyang sekta o umalis. Ang monghe at ang kanyang kaibigan ay umalis ng may paggalang, habang si Lola ni Chu at ang doktor ay pumayag na sumama sa kanya. Ipinahayag ni Shen na lilikha siya ng mga bagong martial arts techniques na hango sa kanilang mga sining at sa One King Manual upang masanay at lumakas sila para makipaglaban sa mga masters ng bagong realm. Sinabi rin niya na sa loob ng 3 buwan, lalaban na nila ang Purple Flame Sect sa kanluran upang makuha ang ilan sa kanilang mga teknik at sisiguraduhin niyang magiging sapat ang kanilang lakas bago sumapit ang oras na iyon. Kinuha niya si Cho at sinanay ito sa kanyang tabi, nagpapalakas kasama siya araw-araw. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating ang isang merchant mula sa bagong realm sa manor, dala ang mga rainbow crystals. Ang ama ni Shen ay kumilos na parang alam ang lahat at sinabing maganda nga ang mga dala ng merchant, pero sa loob-loob niya ay nagpapanik na, nagtataka kung kailan darating si Shen. Tamang-tama, pumasok si Shen sakay ng kanyang wheelchair. Sinimulan niyang suriin ang mga spirit tempering pills at tinanong ang presyo ng mga spirit blood crystals, mga kristal na pangarap ng mga gacha players dahil walang paraan para malaman kung aling kristal ang may spirit blood at alin ang wala. Sinabi ng merchant na nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 10,000 taels ng ginto, katumbas ng $30 milyon para sa mga Amerikano, habang ang iba ay bahala ng mag-convert. Tumingin si Shen sa merchant at nagtanong, paano kung pumili na lang ako ng 100 na spirit blood crystals? Pagkatapos, ikinagulat ng lahat ng piliin ni Shen ang eksaktong mga kristal na naglalaman ng spirit blood. Halos mabaliw ang merchant at sinabing ibibigay na lang niya lahat ng spirit blood crystals kay Shen at magiging personal supplier ng mineral para sa manor, kapalit ng sikreto kung paano nalalaman ni Shen kung aling mga kristal ang naglalaman ng spirit blood. Narating ni Shen at ng merchant ang usapan tungkol sa mga spirit blood crystals. Sinabi ni Shen na masaya sana siyang ituro ang kanyang sikreto, pero imposible iyon dahil ang teknik ay natatangi lamang sa kanya. Sa halip, nag-alok ang merchant ng deal. Tutulungan siya ni Shen na tukuyin ang mga ores kapalit ng 30 hanggang 70 na hati sa kita. Ngunit kinontra ni Shen ito, nagmungkahi ng 50 hanggang 50 split, at idinagdag na dapat ibenta ng merchant ang lahat ng spirit tempering pills ng libre at ang free void pills sa kalahating presyo bilang tanda ng sinseridad nito. Naisip ng merchant na lugi siya sa mga pills, ngunit ikinonsidera niyang maliit na halaga ito kumpara sa mga benepisyo ng kanilang kasunduan. Kaya pumayag siya at sinabing uminom lamang si Shen ng 1 pill kada 3 araw. Gayunpaman, tulad ng inaasahan, ginawa ni Shen ang kabaligtaran, sinimaw ang buong bote ng pills na parang adik. Nagpanik si Cho at nagdasal na sana'y mabuhay si Shen matapos ito. Ngunit kalmado lang si Shen at sinabing malalaman nila ang resulta sa loob ng 3 araw. Bigla siyang tumanda ng mabilis, naging tila isang matandang lumpo na nasa bingit ng kamatayan. Agad na bumalik si Cho sa manor at tinawag si Dr. Fu, ang kanyang ama, at ang merchant para makita ang nangyari. Matapos suriin ang kondisyon ni Shen, napag-alaman nilang wala naman ito sa kritikal na kalagayan kahit pamukha itong mamamatay. Tinanong nila kung may sinabi si Shen bago ininom ang mga pills, at ipinaalala ni Cho na sinabi nitong hayaang makapagpahinga siya ng 3 araw. Kaya't nagpasya silang sundin iyon at hintayin ang mga pagbabago. Sa loob ng 3 araw, dumaan si Shen sa kakaibang pagbabago, lumaki siya na parang higanti, pagkatapos ay lumiit na parang langgam, at nagbabago-bago ang kanyang temperatura mula sa sobrang lamig hanggang sa nakakapaso na init. Pagkaraan ng 3 araw, nagising si Shen, humingi ng paumanhin dahil inalala niya ang lahat, at sinabi kay Cho na sumama ito sa kanya dahil pupunta sila sa Purple Flame Sect. Sumakay sila ng mga kabayo, ngunit sinabi ni Shen na sa susunod na pagbalik ng merchant, kailangan nilang kumuha ng mga lumilipad na rides para mas mabilis ang biyahe. Pagdating nila sa Purple Flame Sect Temple, humingi sila ng pakikipagpulong sa Sect Master, ngunit sinalubong sila ng nakababatang kapatid ng Master, na siya ring Vice Master. Ipinahayag nila ang layunin nilang matutunan ang Purple Flame Technique at nag-alok ng isang special manual kapalit nito. Subalit, nagalit ang Vice Master at sinabing wala siyang interes sa kanilang stupid manual,
at dapat silang umalis bago pa niya sila palayasin ng puwersahan dahil sa kahilingan nilang ipagkaloob sa kanila ang sekreto ng kanilang sining. Sinubukan ni Shen na kumbinsihin siyang makinig muna, ngunit hindi siya nakinig at inutusan ang kanyang mga tauhan na gamitin ang Six Flame Formation laban kina Shen at Chu. Ngunit, sa pagiging gigatsyad ni Shen, malugod niyang tinanggap ang kanilang mga atake at agad na pinabagsak silang lahat, sinabing tamad ang kanilang footwork at kulang ang kanilang execution sa disiplina. Matapos ang kanilang pagkatalo, nagtungo si Shen sa hardin, kung saan nakita niyang nag-e-enjoy ang Vice Master kasama ang anak ng Beast Sect Master. Nang magpakita sila ng kayabangan, pinagpapalo rin sila ni Shen at pagkatapos ay dumiretso siya sa tuktok ng burol, kung saan ang Sect Master ay nag-e-ensayo. Si Shen ay nagbigay ng payo sa Sect Master na nakatulong sa kanyang pagsasanay, kaya't magalang siyang bumaling kay Shen at binati ito. Ipinanukala ni Shen ang isang kasunduan at sinabing handa siyang ibahagi ang true words of the Violet Phoenix. Agad na naging interesado ang Sect Master at inihayag na simula nang mawala ang huling leader ng sekta, nawalan din sila ng access sa mga tunay na salita, 3 pangungusap lamang ang kanyang alam. Laking gulat niya nang sabihin ni Shen na alam niya ang lahat ng 24 na pangungusap, bagay na tanging ang unang ninuno ng sekta lamang ang nakakaalam. Iminungkahi ni Shen na maaari niya itong patunayan, kaya't inilahad niya ang ilang lyrics mula sa bagong kanta ni Taylor Swift. Sa narinig, kinumpirma agad ng Sect Master na si Shen nga ang tunay na nagmamay-ari ng mga salita. Ipinaliwanag din niya na habang pinapalakas ang Purple Flame Technique, sumasakit ng husto ang katawan ng gumagamit, at tanging ang pagbigkas ng tunay na salita ang makakapawi sa sakit na iyon, at ganoon nga ang naramdaman niya nang narinig ang recitation ni Shen. Bilang paghingi ng paumanhin, iniutos niya sa isa sa kanyang mga lingkod na dalhin ang Flower of the Divine Violet Flames, isang banal na kayamanan ng kanilang sekta, at ibinigay ito kay Shen. Nag-aalala ang Vice Master kung tama ba ang ginawa ng kanyang kapatid, kaya't agad siyang tumakbo sa kanyang kasintahan, ang batang master ng B-Sect, at ibinalita ang nangyari. Nagpa siya ang batang master na talunin si Shen at bumalik sa kanilang templo upang magplano ng masamang mga hakbang. Samantala, bumalik sina Shen at Chu sa manor, at ibinigay ni Shen ang isang petal ng bulaklak kay granny ni Chu. Sinabi niyang ang petal ay naglalaman ng lahat ng kaalaman tungkol sa Purple Flame Technique at inutusan siyang pagsamahin ito sa kanyang sariling teknik at ituro sa mga disipulo niya. Ibinigay ni Shen ang isa pang petal para sa sinumang karapat-dapat na disipulo at ibinigay ang huling petal kay Chu upang sanayin ito sa loob ng 3 taon, nang sa gayon ay makaakyat ito sa level 3 ng bagong realm rankings. Makaraan ang 3 taon, bumisita ang mongheng si Li kay Shen at humingi ng tulong. Ipinahayag ni Li na hinihimok sila ng B-Sect na sumali sa kanila, at nag-aalala siyang mawawala na ang legacy ng kanilang templo dahil walang sino man sa mga kabataan ang nais ipagpatuloy ang kanilang mga sining at mas gusto nila ang pagbabago. Naalala ni Chu ang kanilang pagdurog sa anak ng B-Master 3 taon na ang nakalipas sa Purple Flame Sect Temple, kaya't ikinwento niya ito kay Shen. Matapos mag-isip, sinabi ni Shen na magpapadala siya ng mensahe sa B-Sect, babalaan silang tigilan ang pag-aabala sa mga sekta sa ilalim ng manor, kung hindi, personal niya silang buburahin sa kasaysayan. Ipinadala niya si Chu upang ihatid ang mensahe. Pagdating ni Chu sa B-Sect Temple, labis na nagulat ang mga elder na makitang ang isang batang babae ay umabot na sa antas ng kanilang mga master. Pinapanta nila ang anak ng master upang harapin si Chu at alamin kung may mga sinaunang sining na natutunan sa manor na naging dahilan ng mabilis na paglakas nila. Ngunit, sa kanyang kayabangan, sinira ng anak ang buong negosasyon. Dahil dito, idinaing ni Chu ng tapat ang mensahe ni Shen, itigil nyo na ang pang-aabala, o buburahin kayo ni Master Shen sa kasaysayan. Sa galit, pinalibutan siya ng mga kasapi ng B-Sect, at sinabi ng batang master na haharapin siya ng ilan sa kanilang mga master. Kung manalo siya, papayagan siyang umalis, ngunit kung matalo siya, kailangan niyang iwanan ng isang bagay bilang kabayaran. Naalala ni Chu ang utos ni Shen at tinanggap ang hamon. Sa isang iglap, tinalo niya ang ilang level 3 masters gamit ang mga teknik na itinuro ni Shen. Matapos ang laban, umalis si Chu, at tinanong ng master ng B-Sect ang kanyang anak tungkol sa kanilang nakaraang pakikipagtagpo sa manor. Ibinunyag ng anak na naaalala niyang alam ni Shen ang kumpletong 24 na pangungusap ng True Words, bagay na labis na ikinagulat ng master. Pinagalitan niya ang anak dahil hindi agad sinabi ang napakahalagang impormasyon.
Sa takot na mas lumakas pa si Shen, nagpa siya ang master na magpadala ng mga especially iya sa manor upang tuklasin ang kanilang mga lihim. Pagkalipas ng ilang araw, napuno ang abandoned sword manor ng maraming tao na gustong sumali, inspirasyon mula sa ipinakitang kapangyarihan ni Chu. Marami ang nagnais na matuto mula sa kanyang master na si Shen, kaya napagpasyahan ni Shen na tanggapin silang lahat at ipahayag na sila ay magiging external disciples. Tinawag ng matandang master si Chu at inutusan siyang humanap ng maid para kay Shen mula sa mga bagong dating. Sa labas ng manor, isa sa mga disipulo ang nag-oryenta sa mga bagong dating tungkol sa kanilang mga papel bilang external disciples, na ikinagalit ng ilan sa kanila. Nakahanap si Chu ng isang babaeng magiging maid ni Shen, ngunit kalaunan ay natuklasan na especially iya siya mula sa Bayou Sect. Samantala, dumating ang isang convoy mula sa Dragon Sect upang bisitahin ang manor. Agad na naging bastos ang batang dragon at inalipusta si Shen's father at si granny ni Chu, na nagudyok kay Chu na salakayin siya. Gayunpaman, wala itong epekto dahil sa golden scale armor ng batang dragon, na ikinatuwa pa nito habang nagtawanan. Saktong dumating si Shen at sinabi, kung ganyan ka kakumpiyansa sa armor mo, bakit hindi mo subukang tanggapin ang isa sa mga atake ko? Tinanggap ito ng mayabang na dragon. Nagmamayabang na kahit ang Dragon King ay nangangailangan ng maraming atake para masira ito. Sinabi niyang walang paraan na magagawa ito ng batang si Shen sa isang tira lamang. Pumayag siya, ngunit tulad ng inaasahan, wasak ang armor sa isang atake ni Shen, dahilan para magpanik at pawisan ang batang dragon. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang prinsesa ng Dragon Sect at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niyang dumating siya ng may kapayapaan at nais sana nilang humingi ng tulong mula sa manor. Galit siyang nagtanong kung bakit nila sinira ang isang kayamanan ng sekta. Ipinaliwanag ni Chu na dapat niyang tanungin ang kanyang pinsan, at nagpatotoo naman ang bagong maid na mayabang ang batang dragon at sinubukang bastyusin si Shen. Galit na sinabihan ng prinsesa ang pinsan niya na umuwi at hintayin ang parusa nito. Humingi siya ng paumanhin kay Shen sa kawalang galang ng kanyang pinsan at ipinaliwanag na pinadala siya ng Dragon King upang humingi ng tulong at alukin ng pag-iisang dibdib upang palakasin ang kanilang ugnayan kung gugustuhin ni Shen. Nag-isip si Shen at sinabing pag-iisipan niya ito, inutusan niya ang maid na ihatid ang prinsesa sa kanyang silid. Kinagabihan, bumalik ang prinsesa at sinabi kay Shen na gagamitin niya ang secret skill ng Dragon Clan, isang teknik na nag-aalok ng kakayahang matukoy ang lokasyon ng mga secret treasures. Ibinunyag niyang ang teknik na ito ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang siglo, at handa siyang gamitin ito para kay Shen bilang tanda ng sinseridad ng kanilang angkan. Ginamit ng prinsesa ang teknik at inihayag na ang kayamanang hinahanap ay ang fairy sword, na matatagpuan sa Philian State. Sabi niya na ang espada ay naglalaman ng kaalaman mula sa 100 sword styles, at tanging isang tunay na master lamang ang makakagamit nito. Sa pagkarinig nito, tila nakilala ni Shen ang espada at sinabi, overrated naman iyan, sabay naalala ang isang bagay na konektado sa estado. Nagpasya siyang pumunta sa Philian State kasama ang prinsesa upang tuklasin ang lihim ng fairy sword. Pagdating ni Shen at ng prinsesa sa lugar, ipinakita ng prinsesa ang isang sinaunang bato at sinabing ito ang hinahanap nila. Nang lumapit sila rito, biglang kumidlat mula sa langit at lumitaw mula sa loob ng bato ang isang dragon, ito pala ay ang tiyuhin ng prinsesa. Ipinaliwanag ng prinsesa ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang pagdating. Hinayaan nilang maramdaman ni Shen ang enerhiya ng mga espada sa lugar, ngunit tila mas interesado si Shen sa nagniningning na bato. Sinabi niyang aksidente lang niya itong nilikha noong unang panahon at natatawa dahil itinago pa ito ng kanyang kaibigan sa lahat ng mga taon na lumipas. Sinabi ng tiyuhing dragon na kahit siya ay hindi makalapit sa bato, at maging ang Dragon King ay humihinto kapag nasa loob ng 10 talampakang radius nito. Ngunit si Shen ay naglakad lang papalapit ng walang pakialam at binasag ang selyo ng bato na parang wala lang. Nang mabasag ang selyo, isang gininto ang dragon ang lumabas mula rito, isang kaibigan pala ni Shen mula sa nakaraan. Sa sobrang lakas ng presensya ng Dragon Spirit, lahat ng naroon ay napaluhod sa lupa. Gayunpaman, matapos magpaalam ni Shen sa dragon, bumalik ito sa bato, at dinala ni Shen ang Cold Stone pauwi sa manor. Ang bato na ito ay kilalang activation agent para sa 12 swords, ngunit bitbit ito ni Shen na parang wala lang. Nagpa siya ang prinsesa na bumalik sa kanilang angkan upang iulat ang nangyari sa Dragon King,
habang si Shen ay bumalik sa manor at sinabi kay Cho na gagamitin niya ang bato upang lumikha ng isang espada para sa kanya. Kinaumagahan, humingi si Shen sa merchant ng mga bihirang gamit na kailangan niya para gawin ang espada para kay Cho. Sinabi ng merchant na kaya niyang makuha ang lahat maliban sa dugo ng Dragon Eagle. Ipinaliwanag niyang ang mga Dragon Eagles ay mabangis na nilalang na matatagpuan malapit sa Chongjin City sa Hilagang Kanluran. Ang puno ng lungsod, si Ren, ay isang level 4 martial artist na nakilala sa kanyang mga paglalakbay kasama ang kanyang kabalyerya at sa kanyang pandarambong sa iba't ibang lugar. Sa narinig, nagpa siya si Shen na siya na mismo ang manghuhuli ng Dragon Eagle at haharapin si Ren kung kinakailangan. Sa kanyang pagdating sa Chongjin City, si Shen ay inatake ng ilang mga bandido, ngunit pinalaya sila ng isang babaeng nagngangalang Hong, na naroon upang manghuli ng isang armored lion kasama ang kanyang mga tauhan. Inalok niya si Shen ng tulong dahil mukha itong mahina. Nalaman ni Shen na umaasa sila sa isang peking martial artist na nagkukunwaring level 4, ngunit agad niyang natukoy ang panloloko nito. Tinanggap ni Shen ang kanilang alok dahil sa kabaitan nila. Kinagabihan, hinarap nila ang armored lion, ngunit, tulad ng inaasahan, tumakas ang peking bodyguard bago pa siya makita ng iba. Nag-alok si Shen na ibigay ang armored lion bilang regalo sa grupo at pinatay ito sa isang hampas. Bago umalis, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lord ng Abandoned Sword Manor, na nagpagulat sa lahat. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Shen ang paglalakbay upang hanapin ang mga Dragon Eagles. Sa wakas, nakatagpo siya ng isang grupo at nagpabagsak ng isa, maingat na kumuha ng kaunting dugo nito nang may paggalang bago hinayaang lumipad itong muli. Samantala, isang grupo ng mga bandido mula sa Chongjin City ang lihim na nagmamasid kay Shen mula sa malayo at nagplano ng isang ambush. Pinalibutan nila siya at hiningan ng pera, ngunit pinatay ni Shen ang kanilang leader na parang isang ordinaryong kalaban at tahimik na nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Agad na bumalik ang mga bandido sa lungsod at iniulat ang nangyari sa kanilang leader, na siya ring Vice Lord ng Chongjin City at gumagamit ng Heaven Thunder Technique. Kinahapunan, pinangunahan ng Vice Lord ang kanyang mga tauhan upang salakayin si Shen, ngunit gamit ang kakaibang teknik, binara ni Shen ang Kai exit paths ng kalaban, dahilan upang sumabog ito mula sa loob, naglaho bilang manipis na hangin at itim na alikabok. Pagkatapos nito, bumalik si Shen sa manor at sinimulan ang pag-forge ng espada ni Cho, habang si Ren, ang pinuno ng Chongjin City, ay naglabas ng isang hamon upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kanang kamay. Habang nag-aalala ang lahat, masaya si Cho dahil inuuna ni Shen ang paggawa ng kanyang espada. Tinanong ni Cho kung hindi ba siya nag-aalala sa pakikipaglaban kay Ren at sa kanyang 100-man barrier, ngunit ngumiti lamang si Shen at sinabing, kailan ko ba sinabi na ako ang lalaban sa kanila? Ipinahayag niya na sa sandaling matapos ang espada, si Cho ang haharap sa kanila ng mag-isa. Sa pagkabigla, sinumpa ni Cho ang mga bituin dahil sa kanyang kapalaran, ngunit mas lalo siyang nag-ensayo, tulad ng isang tunay na simp para kay Shen the Rizzler. Samantala, umalis ang nakatatandang kapatid ni Cho kasama ang kanyang mga tagasunod, naniniwalang si Shen ay matatalo sa labanan. Nang matapos na ang espada ni Cho, nagtungo sila ni Shen sa Chongjin City upang harapin si Ren at ang kanyang mga barrier masters. Dumating din ang iba't ibang pinuno ng mga sekta, kabilang ang Bayo Sect at ang Dragon Clan, upang panoorin ang labanan. Pati si Hong ay sumama sa mga manonood, sabik na makita kung paano si Shen ay magpapakitang gilas. Nagsimula ang labanan nang pinadala ni Shen si Cho upang sirain ang 100 barrier formation, habang nakapiring, upang mapabilib ang lahat. Sa oras na si Ren mismo ang sumali sa laban, si Shen naman ang humarap. Naging 5 versus 1 battle ito, si Shen laban kay Ren at sa kanyang 4 na pinakamalakas na barrier masters. Sa simula, pinuri ni Ren si Shen dahil nakarating ito sa ganoong antas, ngunit pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang killing aura gamit ang Seal of the City. Ginamit ni Ren ang selyo upang kontrolin ang kanyang aura at sabay-sabay na pinapatibay ang kanyang depensa gamit ang mga barrier. Tumingin si Shen sa kanya, napabuntong hininga, at sinabi, akala ko kaya mong kontrolin ang aura mo ng mag-isa. Yun pala umaasa ka lang sa laruan, sumagot si Ren na hindi mahalaga iyon dahil siguradong mamamatay si Shen sa oras na pumasok siya sa barrier formation. Sa halip na umatras, bigla na lang sumugod si Shen, tinapak ang ulo ni Ren gamit ang isang daliri, sabay umatras muli, sinabing, napaka-presko mo, wala ka namang binatbat.
Agad na sumugod ang mga tauhan ni Ren upang protektahan siya, ngunit muling umatras si Shen at nagpakawala ng kanyang potent alpha male hockey, nagdulot ng takot sa lahat, kasama si Ren at ang kanyang mga masters. Sa gitna ng tensyon, muling naglakad si Shen patungo kay Ren at tinapak muli ang kanyang noo, tanda ng kanyang tagumpay. Napaluhod si Ren, at sa pagkatalo ay nag-alok na ialay ang kanyang 3,000 tauhan kay Shen at maging alipin nito. Tinanggap ni Shen ang kanyang paghingi ng tawad at sinabing gawin siyang isa sa mga guardians ng manor at linisin ang kanyang lungsod mula sa masasamang tao. Sa kabilang banda, nalaman na ang especially Iya mula sa Bayo Sect ay anak pala ng kanilang leader at nagpa siya na sumali kay Shen bilang double agent. Sa tulong niya, natuklasan nila na ang Bayo Sect ay nagpaplano ng pagtulak sa isang malakas na halimaw patungo sa manor sa ika-10 anibersaryo ng pag-akyat nila sa bagong realm. Dumating ang araw ng anibersaryo, at maraming tao ang dumalo sa manor, kabilang ang leader ng Bayo Sect at si Jiang, isa sa 8 World Cultivators. Inutusan ni Shen ang kanyang ama na salubungin ang mga bisita, ngunit biglang naramdaman ng lahat ang presensya ng isang malakas na devil beast na papalapit sa manor. Agad na lumabas sina Jiang at iba pang matataas na pinuno upang harapin ito, ngunit sa unang sagupaan, natalo si Jiang at itinapon pabalik sa manor. Nang makita ito, lumabas si Shen, pinasalamatan si Jiang sa kanyang pagsisikap na protektahan ang manor, at siya mismo ang humarap sa halimaw. Ngunit, sa halip na labanan ito, hinaplos lamang ni Shen ang halimaw, na parang alagang hayop, at agad itong napasunod. Kinuha niya ang isang sungay ng halimaw at sinabing bumalik ito sa blessed spot upang ipagpatuloy ang pag-cultivate ng kanyang kai. Nagulat ang lahat sa nasaksihan, at tila hindi makapaniwala kung sila ba ay nananaginip. Bumalik si Shen sa manor na may dalang sungay at sinabing, ayos na ang lahat. Pagkatapos, hinarap niya ang leader ng Bayo Sect at inihayag ang kanyang lihim na plano sa tulong ng kanyang anak. Sa huli, iniutos ni Shen sa leader ng Bayo Sect na maglakbay na sa kabilang mundo at tapusin ang kanyang kwento sa sarili niyang kamay. Pagkatapos humingi ng tawad ang leader ng Bayo Sect, nakiusap siya kay Shen na magpakita ng awa at humanap ng nararapat na tagapagmana para sa kanilang sekta. Ipinangako ni Shen na gagawin ito at ibinigay ang posisyon sa anak ng leader, ang dati nilang especially Iya. Sa pagkakatapos ng bagay na ito, bumalik si Shen sa manor at sinipsip ang kai mula sa sungay ng Devil Beast, na nagdulot ng pamumula ng kanyang mga mata na tila puno ng dugo. Nag-alala si Cho, ngunit sinabihan siya ni Shen na pabayaan siyang mag-ensayo ng mag-isa sa loob ng isang buwan, isang kinakailangang hakbang upang maghanda sa pagkahati ng buwan at maabot ang Heavenly Realm. Pagkaraan ng isang buwan, matapos ang pagkukulong sa kanyang silid na parang League of Legends player na walang buhay, lumabas si Shen upang mag-touch ng grass. Kinausap siya ng merchant tungkol sa mga dahon mula sa Mystic Tree, na maaaring eye-roll at eye-smoke upang mapalakas ang kai. Sinabi ni Shen na ang mga daong ito ay may taglay na Mystic Kai na walang katapusan at makakatulong upang mapabilis ang pagkakahati ng buwan. Nagpa siya silang pumunta sa Jaichong Heaven para sa isang auction. Sa kanilang paglalakbay, nakilala ni Shen ang kanyang distant cousin, ang batang master mula sa 12 Swords Pavilion. Sa pagdating nila, binigyan sila ng auction house ng isang mabahong kwarto, ngunit ipinakita ni Shen ang Seal of the 10th Heaven Order, na nagbigay sa kanila ng VIP room. Ang selyo ay isang makapangyarihang tanda mula sa isang superior heaven, na may otoridad na sirain ang mas mababang heaven kung susuway ang mga ito. Samantala, Shanjin, isang kasama ng batang master mula sa 12 Swords Pavilion, ay nagalit sa kayabangan ni Shen at nagpa siyang hamanin ito sa pamamagitan ng bastos na pagpakita ng kanyang malaking daliri. Sa susunod na araw, nagsimula ang auction, at ginantihan ni Shen si Shanjin gamit si Cho bilang proxy. Pinilit nilang pataasin ang halaga ng mga mababang kalidad na bagay, ngunit umatras si Cho sa huling sandali, dahilan upang mabili ni Shanjin ang mga items sa napakamahal na presyo. Sa ganitong paraan, nagastos ni Shanjin ang mahigit 700,000 taels ng ginto, halos $2 bilyon, para sa walang kwentang mga bagay. Dumating ang oras para sa bidding ng special leaves, at ginulat ni Shen ang lahat sa pamamagitan ng pagbubukas ng bid sa halagang 1,000,000 taels ng purple gold, nagkakahalaga ng higit sa $3.50 bilyon, na, ayon sa merchant, mas marami pa kaysa sa $435 sa iyong bank account. Ngunit napag-alaman nilang walang special leave sa auction. Ito pala'y isang scam ng mga tauhan ng auction house upang akitin ang mayayaman at takasan ang kanilang pera.
Biglang napalibutan ang buong lugar ng Starry Barrier, at mula sa kung saan-saan, naglitawan ang mga slash attacks. Isang level 5 martial artist ang agad na napatay ng isang slash, na nagdulot ng labis na takot sa lahat ng naruroon. Ngunit kalmadong naglakad si Shen sa isang nakatagong pintuan, dinala ang kanyang mga kasama sa storage room, at sinabing kunin nila ang lahat ng gamot at mamahaling bagay doon. Matapos iyon, binasag ni Shen ang barrier at hinarap ang mga tauhan ng TOs na gumawa nito. Pinayagan ni Shen na atakihin siya, ngunit agad na namatay ang mga kalaban dahil sa paglabag sa isang 500 taong pangako, isang sumpang nagbabalik ng anumang atakeng inilunsad ng sinumang miyembro ng kanilang heaven laban sa isang miyembro ng 10th heaven. Matapos ang labanan, dumating ang leader ng TOs at naglinis ng kalat ng kanyang mga disipulo. Kilala niya si Shen at binigyan ito ng babala, magkikita tayo muli sa hinaharap. Habang naglalakbay pabalik sa manor, nakatanggap ng mensahe ang Dragon Princess na inatake ang Dragon King at kailangan niyang bumalik agad sa Dragon Family Mansion. Humingi siya ng pahintulot kay Shen na umuwi, at mabilis siyang nagmamadaling bumalik. Tinanong ni Chu si Shen kung ayos lang ba ang prinsesa, at ipinaliwanag ni Shen na malamang ay may malaking problema sa kanilang pamilya at tinawag siyang bumalik bilang prinsesa. Iminungkahi ni Cho na tulungan nila ang Dragon Clan, at sumang-ayon si Shen, sinabing oras na rin siguro iyon. Dagdag pa niya, tuwing 500 taon ay may kinakaharap na calamity ang Dragon Clan, at mukhang dumating na ang panahong iyon. Samantala, sa Dragon King's Manor, Grandma Dragon ang kumuha ng pamumuno matapos ang pag-atake sa Dragon King. Bagamat nakaligtas ito, nawalan siya ng malay at nawalan din sila ng isang kapatid sa kamay ng assassin. Habang naghahanda ang pamilya para sa Dragon Blood Ritual, isang malakas na kampana ang tumunog, hudyat ng pagdating ng tagapagmana ng water splitting technique. Nasa harapan ng Dragon King's Manor na si Shen, at pinatunog niya ang kampana, isang piraso ng bato na tagapagpaalam sa kanyang pagdating. Lumabas ang isang gatekeeper na tila isang tao ng tubig. Ngunit naging bastos ang gatekeeper, sinabihan si Shen na nasa kaguluhan ang mansion at kahit sino pa siya, hindi siya papayag ang makapasok. Nainis si Shen at sa isang iglap, itinapon niya ito gamit ang kanyang kai. Matapos iyon, ginamit niya ang water splitting technique at naglakad papasok sa manor patungo mismo sa Dragon King, nag-aalala na baka bigla siyang kasuhan ng copyright strike mula kay Moses. Ayon sa sinaunang tradisyon ng Dragon Clan, lahat ng kasapi ay kailangang magbigay galang sa tagapagmana ng water splitting technique, ngunit tanging ang pangalawang kapatid ng hari, si Xiao Jr., ang lumabas upang salubungin si Shen. Bagamat abala ang pamilya sa kanilang problema, nasaktan si Shen sa kakulangan ng respeto at humingi ng paliwanag. Seryosong humingi ng paumanhin si Xiao Jr. at inanyayahan si Shen na makapasok upang makilala ang iba pa. Habang naglalakad sila, tinanong ni Xiao Jr. kung pwede ba siyang makipag-sparring kay Shen dahil mahilig siya sa martial arts. Pumayag si Shen at sinabing maaari siyang umatake gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik. Dagdag pa niya, kung kahit kaunti ay matamaan siya o mapasunod siyang umatras, tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo. Agad namang sumugod ang anak ni Xiao Jr., gamit ang level 5 Dragon's Ultimate Move. Ngunit, sa isang iglap, ginamit ni Shen ang kanyang potent alpha male hockey, na nagpaikot ng atake pabalik sa mismong anak ni Xiao Jr., na siya ring tinamaan nito. Tinapos ni Shen ang laban at sinabihan si Xiao Jr. na dalhin ang kanyang anak para gamutin. Samantala, isang mensahero ang nagulat kay Grandma Dragon tungkol sa nangyari, at nang malaman niya mula sa prinsesa kung sino si Shen, naisip niya kung siya nga ang taong kilala niya mula pa noong 500 taon na ang nakalipas. Pinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang dalhin si Shen sa kanya para sa isang pag-uusap. Pagdating ni Shen sa ritual room, masayang binati siya ni Grandma Dragon, siya lamang ang nag-iisang buhay na nakakaalala pa kay Shen bago siya isinilang sa lower realm. Masaya niyang sinabi kay Shen na nasa treasury niya ang mga special leaves na matagal na nitong hinahanap, at handa siyang ibigay ang mga iyon bilang regalo. Tinanggap ni Shen ang alok at nangakong aakuin ang Dragon Calamity, gaya ng ginawa niya 500 taon na ang nakaraan. Sa kanilang paglabas, sinabi ni Shen kay Chu na mananatili sila ng ilang araw sa manor. Pagdating ng Dragon Blood Ritual, nagtungo ang pure-blooded princess sa ritual room upang magdasal para sa stabilization ng Dragon Blood ng kanyang pamilya. Habang nagdadasal siya, sumugod si Xiao Jr. at sinabi na nagising na mula sa coma ang Dragon King.
Ipinahayag niyang nais ng hari na makausap ang kanyang anak bago ito pumanaw at sinabing nais niyang ipasa ang pamumuno ng Dragon Clan sa kanya. Sa gitna ng ritual, sinabi ng prinsesa na hindi niya makakapiling ang kanyang ama sa ngayon, ngunit tiniyak ni Xiao Jr. na hahawakan niya ang sitwasyon para mabigyan siya ng oras. Lubos ang pasasalamat ng prinsesa, ngunit sa oras na makahanap ng pagkakataon, sinira ni Xiao Jr. ang ritual at inihayag na sumusunod lamang siya sa utos ng kanyang master. Ibinunyag niyang sumapi siya sa Broken Heaven TOS sect at nakakuha ng demonic powers kapalit ng pagtanggal sa kanyang dragon blood. Sinubukan ng prinsesa na lumaban, ngunit napakalakas ni Xiao Jr. Binuksan niya ang 100 patungo sa Dragon King's Manor para sa kanyang mga kasamahan mula sa Toist sect na naisirain ang manor. Dumating ang 6 na Toist, na tila inspirasyon mula sa Ginyu Force, kumpleto sa mga flashy poses at katawa-tawang pangalan. Lumabas si Shen at sinabing si Chu na ang bahala sa kanila. Habang nagaganap ang laban, nagbigay si Shen ng backseat coaching, pinapabuti ang mga galaw ni Chu hanggang sa moalis niya ang 6 na Toist. Ipinakita rito na mas malakas na si Chu kaysa sa karamihan ng level 5 rankers sa bagong mundo, at higit na napahusay ang kanyang mga kasanayan sa espada. Pagkatapos ng laban, pumasok si Shen sa ritual room at ginamit ang kanyang kai upang kanselahin ang Impure Dragon Blood na nagwawala sa paligid. Sa pamamagitan ng isang sinaunang teknik, ibinalik niya ang dugo sa kanilang mga sisidlan at kumpletong natapos ang ritual para sa prinsesa. Sa paglipas ng calamity, nagpas siyang bisitahin ni Shen ang old granny, na masayang inialok sa kanya ang special leaves mula sa kanilang treasury. Nang makita ang mga dahon, naalala ni Shen ang masasayang panahon kasama si Grandpa Dragon. Sa pasasalamat, ibinigay niya kay Granny ang Dragon Orb na inipon ni Grandpa Dragon bago siya pumanaw. Masaya itong tinanggap ng Granny at ipinasa ang orb sa prinsesa, dahil ito'y isang treasure class item na may kakayahang magbigay buhay sa isang dragon. Pagkatapos, nagpaalam si Granny at sumama kay Grandpa Dragon sa kabilang mundo. Inilibing siya ng pamilya sa ilalim ng dagat, dumating ang Dragon King at taus-pusong nagpasalamat kay Shen para sa lahat ng kanyang nagawa. Inalok niya si Shen ng lahat ng kayamanan ng kanilang angkan at ipinangakong mananatiling kaalyado ang Dragon Clan sa kanya magpakailanman. Ngunit sinagot ni Shen, ginawa ko lang ito para sa isang matalik na kaibigan. Sa kanyang pag-alis, bigla nilang narinig ang mga boses mula sa Broken Heaven TOSM, na tumatawag sa Dragon King na lumabas. Ang nangunguna sa mga toys ay isang renowned level 6 martial artist at swordsman, si Guardian G, isang dating kakilala ng Dragon King. Sa takot na maka-offend kay G, nagpa siya ang Dragon King na mag-ingat. Ngunit nang igiit ni G na ialay ang Dragon Manor at ang kanyang mga tao sa TOSM, lumabas si Shen at sinabi, "Kaalyado ko ang Dragon Clan. Kung may plano kayong gawin sa kanila, hanapin niyo ako sa Manor." Tiningnan ni G si Shen at hinamon ito sa isang laban. Sa isang simpleng galaw, tinalo siya ni Shen at binura ang espada ni G sa hangin, tila naging bulak na alon. Matapos nito, binigyan ni Shen si G ng isang libreng lektura tungkol sa swordsmanship, kai, at espiritu, dahilan upang tanggapin ni G na si Shen ang mas mataas na martial artist. Matapos lutusin ang mga suliranin ng Dragon Clan, bumalik si Shen sa Abandoned Sword Manor kasama ang kanyang mga disipulo. Isinama rin niya ang Dragon Princess bilang bagong estudyante. Sinalubong sila ng kanyang ama, masayang ibinalita na kumalat na ang mabuting reputasyon ng Manor, at maraming sekta ang nag-aalok ng kanilang suporta. Binanggit din niya na mga kinatawan mula sa 12 Swords Pavilion ay naroon upang makipag-usap kay Shen. Nang makilala nila si Shen, lumabas na nais nilang imbitahan siya pabalik sa pavilion, ngunit lihim nilang ayaw siyang bumalik. Sa halip, tinukso nila si Cho, hinamon siya sa isang laban. Iminungkahi nilang kung manalo sila, pagsasamahin ni Shen ang kanyang manor sa pavilion. Tumugon si Shen, kung manalo si Cho, gagapang kayo palabas ng manor na parang mga walang kwentang insekto. Tulad ng inaasahan, tinalo ni Cho ang elder sa 2 bagsak lang. Ayon sa kanilang pastahan, pinagapang ni Shen ang mga talunan palabas ng manor, na ikinagalit ng mensahero. Sa sobrang hiya, maling ulat ang ipinadala ng mensahero sa kanilang leader, sinabing si Shen ay isang aroganteng bastos na binastos ang pavilion sa harap ng iba. Ikinagalit ito ng leader, kaya nagpunta siya sa isang elder ng 12 Swords Pavilion at nagutos na magpadala ng isang hero's order kay Shen,
isang espesyal na dokumento na maaaring magpatawag ng mga pinakamalalakas na bayani sa mundo upang labanan ang target. Nang marinig ni Shen ang balita mula sa kanyang ama, kalmado lamang itong sinabi na pabayaan na lang ang utos. Lalo itong ikinagalit ng Elder, kaya't ipinadala niya ang 7 sa pinakamagagaling na assassins upang patayin si Shen. Ngunit bago pa sila makalapit, natunugan na agad ni Shen ang kanilang presensya. Lumabas siya mula sa manor kasama sina Chu at ang Dragon Princess, saka tinawag ang mga assassin, sinabing wala silang silbi dahil hindi man lang nila maikubli ang kanilang mga utot. Sinabi pa ni Shen na nais niyang makita ang kanilang ultimate move, ang 7 killings of the missing sword. Nagulat ang mga assassins dahil ang teknik na iyon ay lihim kahit sa mga mataas na ranggo ng pavilion, ngunit sumang-ayon silang ipakita ito. Sa kabila ng kakaibang teknik, sinabi ni Shen na hindi pa rin sapat ang kanilang kakayahan para pagtuunan niya ng pansin, kaya ipinasa niya ang laban kina Chu at ang Dragon Princess. Binaksit coach ni Shen ang buong laban, pinapayuhan sila habang tinalo ng dalawa ang lahat ng assassins, na napilitang kagatin ang kanilang dila sa kahihiyan. Kinabukasan, dumating ang ama ni Shen dala ang balita, nais ng pavilion na putulin ang kanilang ugnayan sa manor at hiniling kay Shen na kunin ang lahat ng relikya ng kanyang ninuno, o susunugin nila ang mga ito. Pagkatapos mag-isip, sinabi ni Shen na ito ang perpektong pagkakataon para bisitahin ang pavilion, kaya't nagpasya siyang pumunta kasama ang kanyang mga disipulo. Samantala, may masamang plano ang leader ng pavilion, mangkokontrol siya ng isip upang pilitin ang batang master ng pavilion na labanan si Shen para makuha ang karapatan sa kanilang ninuno's inheritance. Gumamit din siya ng kid doubling technique, na nagbigay sa batang master ng lakas na inaasahan niyang sapat upang talunin si Shen. Pagdating nila sa pavilion, hinarap sila ng ancestral cousin ni Shen at hinamon si Shen sa West Tower. Ngunit sinabi ni Shen, hindi sapat ang sword technique mo para kalabanin kita, at ipinadala niya si Chu sa halip. Galit na galit ang pinsan at sinimulan ang laban sa malalakas na slash, ngunit matatag na hinarap ni Chu ang bawat galaw, na nagpapatunay kung gaano na siya kalakas mula nang magsimula. Nag-alala ang Dragon Princess para kay Chu, ngunit hinugot ni Shen ang isang libro at nagbasa na parang si Kakashi, walang pakialam sa matinding laban. Nagtanong ang prinsesa kung bakit hindi siya nag-aalala, at kalmadong sinabi ni Shen, mananalo siya sa ika-600 na galaw. Sa pagtatapos ng laban, nagkamali ang pinsan ni Shen at nawala ang kontrol sa kanyang Kai, na naging sanhi ng kanyang pagsanib sa demonic form. Ngunit itinuloy ni Chu ang laban, itinulak siya pabalik gamit ang kanyang superior na swordsmanship, at sa wakas, nanalo siya. Matapos ang laban, nagtungo si Shen at ang kanyang grupo sa storage room ng pavilion upang kunin ang mga relikya ng kanyang ninuno. Doon, muli nilang nakasalubong ang elder na nagpadala ng mga assassin. Hinamon muli si Shen sa isang laban, ngunit mabilis na tinukoy ni Shen ang teknik ng elder, sinabing, mas mababa pa sa mga teknik ko yan. Ipinakita niya ang 3 kai-slashing techniques mula sa iba't ibang sword styles, sabay inialok ang elder ng paraan upang paghusayin pa ang kanyang kasanayan. Napahanga ang elder at tinanggap ang alok ni Shen, na muling ipinakita ang kanyang pagiging alpha male. Akala nila ay ayos na ang lahat, ngunit biglang sumugod ang leader ng pavilion, may hawak na kutsilyo at galit na nakaturo kay Shen, sinasabing, hindi kita hahayaang umalis dito ng buhay. Sa eksaktong sandaling iyon, nagtapos ang anime. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan ninyo, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga recap, pindutin ang bell icon para hindi mapalampas ang susunod na episode. Hanggang sa muli, take care!